Kung ikaw ay lampas na sa 60, ang video na ito ay ginawa para sa'yo. Gusto kong panoorin mo ito hanggang sa dulo dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ipaliwanag kung bakit ka nagigising ng paulit-ulit tuwing gabi at bakit, kahit na natutulog ka ng maraming oras, gising ka pa rin na pagod sa umaga. At ipinapangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan mo ang isang bagay na hindi malinaw na naipapaliwanag ng karamihan ng tao, pati na ng maraming doktor, tungkol sa mahihinang bato at tulog. Pero bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa'yo. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood, ang iyong lungsod, bayan, o bansa. Gusto kong malaman na narito ka kasama ko. At kung ang paksa na ito ay parang malapit sa puso mo na, mag-subscribe ka sa channel na ito, Gintong Sustansya. Ngayon din huwag palampasin ang mahalagang impormasyon na paparating, dahil maaari nitong baguhin ang paraan ng iyong pagtulog magpakailanman. Ngayon, diretso tayo sa punto. Kung nagigising ka sa gabi ng higit sa isang beses para pumunta sa banyo, kung ikaw ay balisa sa higaan, nakatitig sa kisame, o pakiramdam ay pagod kahit nakapagpahinga ka ng ilang oras, hindi mo ito ini-imagine. Hindi ito normal na pagtanda lang. May dahilan kung bakit ka ginigising ng iyong katawan, at nagmumula ito sa isang organ na madalas nakakaligtaan, ang iyong mga bato. Ganito ang sitwasyon, ang malulusob na bato ay nagpapabagal ng produksyon ng ihi sa gabi. Pinapayagan nila ang iyong katawan na matulog ng malalim, makapagpahinga, at gumising ng presko sa umaga. Pero ang mahihinang bato, hindi nila nakukuha ang mensahe. Patuloy silang gumagawa ng ihi habang napupuno ang iyong pantog, kaya paulit-ulit kang ginigising. At sa bawat paggising mo, nasisira ang iyong sleep cycle. Kaya naman pakiramdam mo ay pagod, iritable, balisa, o frustrado, kahit na matapos ang mahabang gabi ng pahinga. Kung ang sinabi ko ay tumutukoy sa iyong gabi-gabi, mag-drop ng like sa comments ngayon. Gusto kong makilahok ka, dahil ang video na ito ay hindi lang tungkol sa pakikinig, ito ay tungkol sa pagkonekta sa iyong katawan at pag-unawa sa sinasabi nito. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil ibubunyag ko kung ano ang madalas nakakaligtaan ng mga doktor tungkol sa stress ng bato sa gabi, at kung ano ang maaari mong simulan gawin ngayong gabi para mapagaan ang iyong mga gabi. At tandaan, kung ito ay ikaw, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil mahalaga ang iyong gabi at ang iyong kalusugan. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo ulit kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung gaano kalayo ang nararating ng mensaheng ito. At kung handa ka nang maintindihan kung bakit gulo ang iyong gabi, manatili ka rito. Ang iyong mga bato ay gumagawa ng higit pa sa iniisip ng karamihan. Hindi lang sila filter para sa dugo o mga organong gumagawa ng ihi. Sila ay life regulators na kumokontrol sa balance ng likido, presyon ng dugo, electrolytes, at kahit mga hormones na nakakaapekto sa iyong sleep-wake cycle. Ayon sa mga eksperto sa bato tulad ni A. Barry Brenner mula sa Harvard Medical School, kapag humina ang iyong mga bato, isa sa unang sistema na naapektuhan ay ang iyong pagtulog. Ito ang matinding katotohanan, alam ng malulusob na bato kung paano pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Pinapayagan nila ang iyong pantog na magpahinga, ang iyong katawan na magpahinga, at ang iyong isip na magpahinga. Mahihinang bato. Hindi nila nakukuha ang mensahe. Patuloy silang gumagawa ng ihi buong gabi, kahit sinasabi ng katawan mo na oras na para matulog. Kaya maraming senior ang nagigising ng paulit-ulit, minsan 2, 3, o 5 beses sa bawat gabi. At sa bawat paggising mo, nasisira ang iyong malalim na tulog. Ibig sabihin, pagdating ng umaga, pakiramdam mo ay pagod, mabagal, frustrado, at kahit na masama ang mood, kahit na ilang oras ka nang nakahiga. Hindi ito katamaran. Ito ay senyales mula sa katawan na may problema. Maging tapat tayo, kung ito ay tumutukoy sa iyo, mag-drop ng like sa comments. Sabihin ang like kung nagigising ka ng maraming beses sa gabi at pakiramdam mo ay lubos na pagod kinabukasan. May pangalan pa ang kondisyong ito, nocturia. Ipinapakita ng mga pag-aaral na higit sa 70% ng mga senior na may bumababang kidney function ay nakakaranas nito. At hindi lang ito problema sa banyo,
ito ay babala na ang iyong mga bato ay nasa ilalim ng stress. Ngunit ito ang bagay na magpapatanggal ng gulat sa iyo. Maraming tao ang naniniwala na ito ay normal na pagtanda. Sinasabi ng mga doktor, tumanda ka na, ganito talaga. At habang may bahagi ang pagtanda, ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay hindi maiiwasan at tiyak na hindi normal. Ito ay senyales na nahihirapan ang iyong mga bato na i-regulate ang iyong katawan habang natutulog ka. Kaya bago tayo magpatuloy, makilahok ka ulit. Kung nasabihan ka na inormal lang yan dahil tumanda ka na, mag-drop ng maya sa comments. Ipakita sa mundo na mahalaga ang iyong karanasan at totoo ang iyong gabi-gabing gulo sa pagtulog. At tandaan, manatili ka. Sa mga susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng detalyado kung bakit hindi hinahayaan ng iyong mga bato na makapagpahinga ka. Paano ito nakakaapekto sa iyong katawan sa paraang hindi mo inaasahan, at kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito. Simula ngayong gabi. Maraming senior ang sinasabihan na ang paggising ng paulit-ulit sa gabi ay bahagi lang ng pagtanda. Marahil narinig mo na rin ito mismo mula sa mga doktor o kahit sa mabubuting kamag-anak na nagsasabing, normal lang yan, tumatanda ka na. Pero mapanganib ang pahayag na yon. Nakakalito ito. Maaari ka nitong gawin na tanggapin ang gulo sa pagtulog bilang hindi maiiwasan, samantalang sa totoo lang, ipinapadala ng iyong katawan ang babala. Ayon kay E. Murray Epstein, isang eksperto sa bato, ang madalas na paggising sa gabi ay isa sa mga unang senyales ng mahihinang bato. At ito ang kadalasang hindi naintindihan ng karamihan, ang malulusob na bato ay idinisenyo para protektahan ang iyong pagtulog. Pinapabagal nila ang produksyon ng ihi sa gabi, kinokonsentra ang mga likido, at pinapayagan ang iyong pantog na magpahinga. Ang mahihinang bato ay nabibigo sa prosesong ito. Patuloy nilang ginagawa ang ihi sa gabi, kaya't paulit-ulit kang nagigising. At hindi lang ang pantog ang naapektuhan. Sa bawat paggising mo, nasisira ang iyong sleep cycle. Ang malalim na tulog, na ginagamit ng katawan para mag-ayos ng mga tisyo, balansihin ang hormones, at ibalik ang enerhiya, ay napuputol. Kahit na natulog ka ng 7 o 8 oras sa higaan, hindi talaga nakapagpahinga ang katawan mo. Kaya maraming senior ang nagigising na pagod, frustrado, at balisa, nagtatanong kung bakit hindi sila ganap na nakapagpahinga kahit buong gabi silang natulog. Isang bagay na dapat pag-isipan, kung pamilyar ito sa iyo, mag-drop ng maya sa comments ngayon. Sabihin ang maya kung nagigising ka ng paulit-ulit at pakiramdam mo ay lubos na pagod kinabukasan. Nakakatulong ito para makaugnay ka sa mensahe at ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Ang mahihinang bato ay kadalasang tahimik. Hindi sila sumisigaw, sila ay bumubulong, at ang kanilang mga bulong ay naririnig sa gabi. Sinasadya nitong gulo ang iyong pagtulog, pinaparami ang pagpunta mo sa banyo, at tahimik nitong pinapahirapan ang puso mo, presyon ng dugo, at mood. Ang paggising sa gabi ay hindi lang abala, ito ay biological signal na may mas malalim na problema. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na ang gulo sa pagtulog ay normal sa iyong edad, tandaan, hindi lang ito pagtanda. Ito ay ang iyong mga bato na nagsasabing nahihirapan sila. At kapag naintindihan mo ito ng maaga, mas maaga mo ring magagawa ang hakbang para suportahan ang katawan mo at maibalik ang maayos na gabi ng pagtulog. Bago tayo magpatuloy, gusto kong makilahok ka muli. Kung nasabihan ka na normal lang ang gulo sa pagtulog at ito'y nag-frustrate sa iyo, mag-drop ng maya sa comments. Ipaalam sa iba na mahalaga ang iyong karanasan at totoong nangyayari ito. Sa susunod na bahagi, mas lalo nating tatalakayin kung paano binabaha ng mahihinang bato ang iyong pantog sa gabi, ang agham sa likod nito, at bakit hindi lang ito simpleng problema sa banyo. Ito ay problema sa buong katawan na nakakaapekto sa enerhiya, mood, at kalusugan mo. Linawin natin kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa gabi. Maraming senior ang iniisip na ang madalas na paggising ay problema lang sa pantog, pero mas malalim pa ito. Kapag humina ang iyong mga bato, binabahan nila ang pantog mo sa gabi, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng tuloy-tuloy. Narito ang agham sa simpleng paliwanag,
ang katawan mo ay gumagawa ng hormone na tinatawag na DHEA o antidiuretic hormone. Ang trabaho nito ay utusan ang mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi para makapagpahinga ang pantog at makatulog ka ng tuloy-tuloy. Pero sa mga senior na may mahihinang bato, nagkakaproblema ang sistemang ito. Hindi na maayos na tumutugon ang bato sa DHEA. Patuloy ang paggawa ng ihi, mas mabilis na pupuno ang pantog, at bago mo malaman, gising ka na muli. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising sa parehong oras, tulad ng 12 o 4 ang kanilang katawan ay sumusunod sa pattern na dulot ng stress sa bato, hindi aksidente. At sa bawat paggising, nasisira ang iyong malalim at restorative na tulog. Nawawala ang oras na kailangan ng katawan mo para mag-ayos ng tissue, balansihin ang hormones, at ibalik ang enerhiya. Hindi lang ito abala. Nakakaapekto ito sa mood, enerhiya, at kahit sa kalusugan ng puso mo. Pakiramdam mo ay pagod sa umaga, malabo ang isip at mabigat ang katawan. At gayunpaman, marami ang sinasabihan na normal lang sa edad mo, kaya sila'y frustrado, nalilito, at nag-iisa sa kanilang gulo sa pagtulog. Ngayon, gusto kong makilahok ka. Kung nagigising ka sa gabi sa parehong oras ng paulit-ulit, mag-drop ng like sa comments. Tignan natin kung ilan ang nakakaranas nito. Mahalaga ang partisipasyon mo dahil nakakatulong ito sa iba na maintindihan na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Ang katotohanan, ang tuloy-tuloy na paggising sa gabi ay hindi maliit na problema. Ito ay senyales mula sa iyong mga bato na kailangan nila ng atensyon. At naapektuhan nito ang katawan mo sa paraang lampas pa sa simpleng pangangailangan sa banyo. Ang presyon ng dugo, mga kalamnan, antas ng enerhiya, lahat ay naapektuhan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano pinapahirapan ng electrolyte imbalances na dulot ng mahihinang bato ang pagtulog. Makikita mo kung bakit hindi lang ito tungkol sa banyo, ito ay laban sa buong katawan na nag-iwan sa mga senior na pagod, balisa, at walang kapahingahan. Pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming senior. Kapag humina ang iyong mga bato, nasisira nito ang maselang balanse ng electrolytes sa katawan mo, at ito ay maaaring sirain ang iyong pagtulog ng hindi mo namamalayan. Ang mga electrolytes tulad ng sodium, potassium, at magnesium ay hindi lang numero sa laboratory report, sila ang kumokontrol sa iyong mga kalamnan, nerbiyos, at maging sa puso mo. At kapag ito ay nawala sa balanse, nagiging magulo at hindi maayos ang iyong gabi. Ganito ang nangyayari. Tumaas ang sodium, nananabik ka uminom ng tubig sa gabi, kaya kahit kaunting tubig ay nakakagising sayo. Bumaba ang potassium, nangyayari ang cramps sa mga kalamnan, lalo na sa binti, na nagigising ka mula sa malalim na tulog. Bumaba ang magnesium, nagdudulot ito ng restless legs, tensyon, at pagkabalisa, kaya halos imposible ang makarelax. Kahit na nakahiga ka ng 8 oras, nasa chemical chaos ang katawan mo. Hindi makapagpahinga ang isip mo, masakit ang kalamnan, at hindi makalma ang nervous system. Kaya maraming senior ang nagigising na pagod, balisa, o frustrado, kahit buong gabi silang natutulog. Ang imbalansing ito ay banayad pero malakas ang epekto. Para bang gising ang katawan mo kahit nakapikit ka. At ang pinakamasaklap, karamihan sa tao ay walang ideya na ang mga bato ang dahilan. Sinasabi nila na ito ay dahil sa edad, stress, o iniisip nilang nalalaglag na sila. Pero hindi ito kasalanan mo. Ang katawan mo ay literal na humihingi ng balanse. Kung pamilyar ito sa iyo, kung nagigising ka dahil sa cramps, pagkabalisa, o hindi mapakali ang katawan, mag-drop ng like sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-isa at ito ay totoong isyong biological, hindi lang inormal na pagtanda. Ang iyong mga bato ang kumokontrol sa chemistry na nagpapahintulot sa iyo na matulog ng maayos. Kapag hindi sila gumana, nahihirapan ang katawan mong mag-relax, at kahit gaano pa kaganda ang bedtime routine, mainit na gatas, o sleeping pills, hindi nito lubos na maayos ang problema. Ito ang dahilan kung bakit ang malalim at restorative na tulog ay nagiging alaala na lamang sa halip na realidad. Sa susunod na bahagi,
makikita natin kung paano rin naapektuhan ng mahihinang bato ang presyon ng dugo mo sa gabi, na nagigising ka at pinapahirapan ang puso mo, isang tahimik na panganib na madalas hindi napapansin ng maraming senior. Ang mga bato mo ay hindi lang para sa pag-manage ng ihi at electrolytes. Critical din sila sa pagkontrol ng presyon ng dugo, lalo na sa gabi. At kapag humina sila, maaari nitong gulo ang pagtulog mo nang hindi mo namamalayan. Ang malulusob na bato ay tumutulong sa tinatawag na nocturnal blood pressure dipping. Normal, dapat bahagyang bumaba ang presyon ng dugo sa gabi habang natutulog ka. Binibigyan nito ng pahinga ang puso at pinapayagan ang katawan na mag-repair. Pero kapag humina ang bato, nasisira ang ritmong ito. Sa halip na bumaba, maaaring tumaas ang presyon ng dugo sa gabi, na ginigising ka bigla, nagpapabilis ng tibok ng puso, at inilalagay ang katawan mo sa high alert. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang biglang nagigising sa gabi, minsan may mabilis na tibok ng puso, hirap sa paghinga, o pagkabalisa. At dahil paulit-ulit ang paggising, hindi nakukuha ng katawan mo ang restorative cycles na kailangan nito. Ang malalim na tulog ay napapalitan ng magaan at magulong tulog, kaya pagod, irritable, at frustrado ka sa umaga. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan. Ang pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi ay nagpapataas ng panganib para sa strain sa puso, stroke, at iba pang seryosong kondisyon sa kalusugan. Kaya ang madalas na paggising sa gabi ay hindi lang abala, ito ay babala mula sa katawan mo na ang iyong mga bato ay nasa ilalim ng stress. Kung nagigising ka na may mabilis na tibok ng puso, o nakakaramdam ng hindi mapakali at pagkabalisa, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Sinusubukan sabihin ng katawan mo ang isang mahalagang bagay. Tahimik na sinisira ng mahihinang bato ang natural na ritmo ng katawan mo. Nakakaapekto sila sa puso, nervous system, at kakayahan mong makakuha ng malalim at restorative na tulog. At dahil dahan-dahan itong nangyayari, maraming senior ang iniisip na normal lang sa edad, pero hindi. Ito ay ang katawan mo na humihingi ng tulong. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag natin ang isa pang nakatagong epekto ng mahihinang bato. Paano ang mga toxin na dapat na clear sa gabi ay nagpapanatili sa utak mo na gising, na nag-iwan sa iyo ng hindi mapakali at malabo ang isip. Pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi iniisip ng karamihan sa mga senior. Kapag humina ang iyong mga bato, nagsisimulang maipon ang mga toxin na dapat ay nailalabas na ng katawan. At direktang naapektuhan nito ang utak mo at ang iyong pagtulog. Ang mga bato mo ay dapat nag-aalis ng mga waste products tulad ng urea, creatinine, at sobrang acids. Normal ang mga ito bilang byproducts ng metabolismo, pero kapag hindi gumagana ng maayos ang mga bato, nagsisimula silang maipon sa iyong dugo. At narito ang nakakagulat na bahagi, hindi lamang tahimik na nakaupo ang mga toxin na ito. Naiirita nila ang iyong nervous system, kaya halos imposible para sa iyo na makapasok sa malalim at restorative na tulog. Maaaring makaramdam ka nagising kahit nakahiga, mabilis ang isip, hindi mapakali, o paulit-ulit na nagigising sa kalagitnaan ng gabi. May ilang senior pa na nakakaranas ng vivid dreams, night confusion, o biglaang pagkabalisa, lahat dahil puno ang katawan nila ng chemical signals na hindi maayos na napoproseso. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagsasabi, natutulog ako, pero hindi ako nakakapahinga. Pagod ang katawan, overstimulated ang utak, at hindi lamang ang pantog ang nagigising sayo. Ang hindi kakayahan ng mga bato na alisin ang toxins ay tahimik na nagnanakaw sa katawan mo ng pahinga na labis nitong kailangan. Ngayon, gusto kong makilahok ka. Kung ang tulog mo ay mababaw o nagigising ka na malabo ang isip, mag-drop ng maya sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa sa invisible na laban na ito. Totoo ang karanasan mo at mahalaga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas hindi epektibo ang mga gamot sa pagtulog. Maaari kang mapagpakalma pansamantala, pero hindi nito inaalis ang mga toxin na nagpapanatiling alerto ang iyong nervous system. Literal na nakikipaglaban ang katawan mo laban sa iyo habang sinusubukan mong magpahinga.
Ang mga bato mo ay tahimik na kumokontrol hindi lamang sa pantob, kundi sa buong nervous system at brain chemistry mo sa gabi. Kapag humina sila, hindi na simple ang pagtulog, nagiging full-body battle ito na nag-iwan sa iyo ng pagod, balisa, at frustrado. Sa susunod na bahagi, mas lalalim natin kung bakit ang mga sleeping medications ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon para sa mga senior na may mahihinang bato, at kung bakit ang pagsubok na pilitin matulog ay maaaring mas makasama kaysa mabuti. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay na madalas pinagkakatiwalaan ng maraming senior, mga gamot sa pagtulog. Nakakaakit ang uminom ng pill, iniisip na ito ang solusyon sa iyong gulo sa pagtulog. Pero kapag mahina ang iyong mga bato, madalas mas pinapalala pa ng mga gamot na ito ang problema kaysa ayusin ito. Ang sleeping pills ay hindi nag-aayos ng pangunahing sanhi. Tinatakpan lang nila ang sintomas. Pinaparamdam nilang antok ka, pero nahihirapan pa rin ang mga bato mong i-regulate ang fluids, toxins, at electrolytes sa gabi. Napupuno pa rin ang pantog, maaari pa ring tumaas ang presyon ng dugo, at nananatiling alerto ang nervous system. Resulta: maaaring mas mabilis kang makatulog pero mababaw, magulo, at paulit-ulit ang tulog mo. At may iba pang epekto, pinapataas ng sleeping pills ang panganib ng seryosong side effects sa mga senior. Maaaring makaramdam ng pagkahilo, kalituhan, pagkakahulog, o maging bedwetting. Kailangang magtrabaho ng mas mahirap ang iyong mga bato at atay para i-process ang mga gamot na ito na nagdadagdag pa ng stress sa katawan. May ilang senior na nagigising na groggy o disoriented, hindi alam na ang pill na iniinom nila ay talaga namang nakagugulo sa natural na sleep patterns nila. Kung nakaranas ka na ng ganitong sitwasyon, umiinom ng sleeping pills at mas masama pa ang pakiramdam kinabukasan, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam sa iba na ang tila solusyon ay maaaring nagtatakip lang sa tunay na problema, mahihinang bato. Narito ang katotohanan, ang problema ay hindi utak mo, hindi sa willpower mo, o bedtime routine mo. Ang problema ay ang mga bato mo na tahimik na nagigising ka mula sa malalim na tulog, oras-oras. Walang pill na makakagawa ng lubos ng kung ano ang natural na pinagtatalunan ng katawan mo. Ang pag-unawa dito ay unang hakbang. Kapag alam mo na kung bakit gulo ang tulog mo, maaari kang gumawa ng mas matalino at mas ligtas na hakbang para suportahan ang iyong mga bato at protektahan ang pagtulog mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang emotional impact ng gulo sa pagtulog, isang aspeto na madalas hindi napag-uusapan. Hindi lang ito tungkol sa pagod, naapektuhan nito ang mood mo, memorya, at maging ang pakiramdam ng koneksyon mo sa mundo sa paligid mo. Maging tapat tayo sa isang sandali. Ang gulo sa pagtulog ay hindi lang abala. Sinasaktan nito ang iyong kaluluwa. Habang tumatagal, ang paulit-ulit na paggising sa gabi at pakikibaka para makapagpahinga ay nagdudulot ng emotional toll na kadalasan hindi pinag-uusapan ng karamihan. Ang chronic night waking ay nagpaparamdam sa mga senior na irritable, balisa, at minsan ay depresyon. Maaaring mapansin mo ang memory lapses, hirap sa konsentrasyon, o malabo ang isip sa araw. May ilang senior pa na nakararamdam ng lungkot o isolation, dahil habang ang mundo ay tahimik na natutulog, ikaw ay gising, nakatitig sa kisame, nagtatanong kung bakit hindi ka pinapayagang makapagpahinga ng katawan mo. Hindi lang ito pagod. Ito ay tuloy-tuloy na bulong mula sa katawan mo na may mali. At sa karamihan ng kaso, ang imalik na iyon ay ang iyong mga bato. Hindi nila maayos na nare-regulate ang fluids, presyon ng dugo, at toxins, at ang resulta ay isip at katawan na hindi makapag-relax sa gabi. Kung nakaramdam ka na ng frustrasyon, pagkabalisa, o kahit emotional drain dahil sa paggising sa gabi, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Totoo ang karanasan mo at mahalaga ito. Narito ang matinding katotohanan, ang emotional strain na ito ay maaaring maging vicious cycle. Kapag mas gulo ang pagtulog mo, mas stressed at balisa ang katawan mo. At ang stress na ito ay bumabalik sa iyong mga bato na nagpapalala sa paggising sa gabi. Nakakapagod ito, pisikal at emosyonal.
Pero ang pagkilala sa problema ay unang hakbang para maibalik ang iyong mga gabi. Hindi nabibigo ang katawan mo dahil sa edad. Hindi rin nabibigo ang isip mo. Ang mga bato mo ay nagsasabi na kailangan nila ng tulong, at kapag naintindihan mo ito ng maaga, mas maaga mo ring masisimulan suportahan sila. Sa susunod na bahagi, mas lalalim tayo sa mga tiyak na babala na hindi mo dapat baliwalain sa gabi, mga senyales na nahihirapan ang iyong mga bato at nasisira ang iyong tulog sa mga dahilan na lampas pa sa ipinaliwanag ng karamihan ng doktor. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, mga babala na hindi mo dapat baliwalain sa gabi. Ito ay mga banayad na senyales mula sa katawan mo na kadalasan inidismiss ng maraming senior bilang bahagi ng pagtanda o normal na gawi sa banyo, pero sa totoo lang, maaari itong maging unang senyales ng stress sa bato. Magbantay ka kung mapapansin mo ang alinman sa mga ito, foamy o bubbly urine, pamamaga sa bukong-bukong o paa, tuyong bibig o labis na uhaw sa gabi, o madalas na pag-ihi na maliit lang ang labas. Hindi ito maliliit na abala, ito ang paraan ng katawan mo para ipahiwatig na nahihirapan ang iyong mga bato na gawin ang kanilang trabaho. Kapag binabaliwala mo ang mga senyales na ito, hindi nawawala ang problema. Patuloy na binabaha ng mahihinang bato ang pantog mo, nasisira ang electrolytes, tumataas ang presyon ng dugo, at naiipon ang toxins sa katawan. Ang resulta: restless at fragmented na tulog na nag-iwan sa iyo ng pagod at frustrado, gabi-gabi. At narito ang emosyonal na bahagi, nakakabahala ang mapansin ang mga senyales na ito. Madaling makaramdam ng pagkabahala, pagkabalisa, o kahit kawalan ng pag-asa. Pero ang katotohanan, ang pagkilala sa mga senyales na ito ay nagbibigay kapangyarihan. Ito ang unang hakbang para makontrol ang sitwasyon, maunawaan kung ano talaga ang kailangan ng katawan mo, at makahanap ng paraan para suportahan ang mga bato mo. Kung napansin mo ang alinman sa mga senyales na ito sa gabi, mag-drop ng laya sa comments. Ibahagi ang karanasan mo. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Ang iyong awareness ay makakatulong sa iba na ma-recognize na totoo ang kanilang nararanasan, at karapat-dapat silang makahanap ng lunas. Tandaan, ang mga senyales na ito ay hindi lang tungkol sa pagtulog. Nakakaapekto rin ito sa enerhiya, mood, memorya, at pangkalahatang kalusugan. Ang pagbabaliwala nito ay nagiging dahilan para lumala ang problema habang tumatagal. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung ano ang pinapayagan ng mga kidney specialists na makakatulong sa mga senior para makatulog ng mas maayos nang hindi umaasa sa mapanganib na gamot. Matututuhan mo ang praktikal at science-backed na hakbang para suportahan ang mga bato mo at ang iyong mga gabi, at para maramdaman mo na ang tunay na pahinga muli. Ngayon na naiintindihan mo na kung paano sinisira ng mahihinang bato ang iyong mga gabi, pag-usapan naman natin kung ano ang sinasang-ayunan ng mga eksperto na makakatulong nang hindi umaasa sa mapanganib na sleeping pills. Ito ay mga praktikal at science-backed na hakbang na sumusuporta sa iyong mga bato at sa iyong pagtulog. Patuloy na binibigyang diin ng mga kidney specialists ang ilang mahahalagang bagay. Alisin ang sobrang asin sa gabi. Ang sobrang sodium sa huling bahagi ng araw ay nagpapataas ng fluid retention at pinapabilis ang pagpunta ng ihi sa pantog sa gabi. Ang pagbabawas ng asin sa gabi ay makakatulong sa pagpapahinga ng iyong mga bato habang natutulog ka. I-timing ang pag-inom ng tubig, mahalaga ang uminom ng sapat na tubig, pero ang labis na pag-inom bago matulog ay pinapahirapan ang iyong mga bato, kaya paulit-ulit kang nagigising. Mas mabuting uminom ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw kaysa biglang marami bago matulog. Kontrolin ang blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay nagpapahirap sa mga bato at maaaring magdulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang maingat na pamamahala ng pagkain at merienda, lalo na sa hapunan, ay nakakatulong para mabawasan ang stress sa bato. Timing ng blood pressure medication, maraming senior ang umiinom ng gamot isang beses sa isang araw, pero ang tamang timing sa gabay ng doktor ay makakatulong maiwasan ang spike sa presyon ng dugo sa gabi, mabawasan ang stress sa pantog at puso. Hindi ito magic fix. Hindi nito gagawing bago ang iyong mga bato overnight.
Pero lumilikha ito ng kondisyon para makapagpahinga ng mas maayos ang katawan mo, mabawasan ang paggising sa gabi, at maprotektahan ang pangkalahatang kalusugan mo. At narito ang emosyonal na katotohanan, ang kaalaman kung ano ang gagawin ay nagbabalik ng kapangyarihan sa iyong mga gabi. Hindi ka na basta nakadepende sa katawan mo. Maaari kang magsimulang gumawa ng maliliit na pagbabago ngayong gabi na talagang makakaapekto sa kung paano ka matutulog bukas. Kung may sense ito sa'yo, o handa ka nang subukan ang maliliit pero makapangyarihang hakbang na ito, mag-drop ng maya sa comments. Ipaalam sa iba na kumikilos ka. Ang partisipasyon mo ay makakapagbigay inspirasyon sa iba na maaaring pakiramdam nila ay helpless at pagod. Tandaan, ito ay tungkol sa pagsuporta sa iyong mga bato, sa iyong pagtulog, at sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa iyong kalusugan at pagkilala na ang gulo sa pagtulog ay signal, hindi sentensya. Sa susunod at huling bahagi, pag-ugnay natin lahat ng pinag-usapan. Ibabahagi ko ang ultimate message para sa mga senior na nahihirapan sa mahihinang bato at gulo sa pagtulog, at iwan ko sa iyo ang simpleng hakbang na maaari mong simulan ngayong gabi. Ito ang bahagi na hindi mo dapat palampasin. Kung nakarating ka hanggang dito, makinig ng mabuti. Ito ang bahagi na nag-ugnay sa lahat. Ang iyong tulog na gulo, paulit-ulit na pagpunta sa banyo, pagod, pagkabalisa, at frustrasyon, hindi ito kasalanan mo. Hindi ito dahil sa kahinaan o pagkabigo mo. Ito ay dahil tahimik na nagsisignal ang iyong mga bato gabi-gabi na kailangan nila ng suporta. Ang mahihinang bato ay hindi sumisigaw. Sila ay bumubulong sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang mundo, habang nakatitig ka sa kisame. At kung nagtatanong ka kung bakit hindi gumana ang sleeping medications, mainit na inumin, o bedtime routines, ngayon alam mo na. Ang katawan mo ay chemically at biologically stressed, at walang mabilisang solusyon ang makakabago nito. Pero narito ang magandang balita, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapag naintindihan mo na kung bakit gulo ang tulog mo, maaari kang gumawa ng maliliit, targeted na hakbang para suportahan ang iyong mga bato at pagbutihin ang iyong mga gabi. Ang tamang timing ng pag-inom ng tubig, pamamahala ng asin, pagmamanman ng presyon ng dugo, at pagbabalansing electrolytes ay tunay na makakaapekto. Hindi kailangang malaki ang pagbabago, kahit maliliit na adjustment ngayong gabi ay pwedeng magsimula ng ripple effect para sa mas maayos na tulog bukas. At ngayon, gusto kong gawin mo ang tatlong bagay. Mag-thumbs up kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng linaw o pag-asa. Kahit pakiramdam mo ay overwhelmed ka, hayaan ang click na yon na ipaalala sa iyo na kumikilos ka. Mag-comment ng maya kung inilarawan ng video na ito ang iyong mga gabi. Ibahagi ang karanasan mo, totoong-totoo ang iyong pinagdadaanan, at mahalaga ito. Sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Bansa, lungsod, o bayan. Hayaan ang komunidad na makita kung gaano kalayo ang abot ng mensaheng ito at malaman na hindi ka nag-iisa. Tandaan, hindi kailangang maging inevitable ang gulo sa pagtulog. Ang katawan mo ay sinusubukang magkomunika, at ngayon na naiintindihan mo na ang mga senyales, maaari mo nang simulan ang pagtugon ng may pag-aalaga at kaalaman. Hindi kailangang maging cycle ng frustrasyon at pagod ang iyong mga gabi. Sa pamamagitan ng kaalaman, pagmamasid, at maliliit na hakbang, posible ang mas maayos na pahinga. Salamat sa pagtuloy hanggang sa dulo. Karapat-dapat ang iyong mga bato, katawan, at isip sa atensyong ito. Isa puso ang impormasyong ito, simulan ang maliliit na pagbabago ngayong gabi, at muling makamit ang maayos na tulog na matagal mo nang hinahanap.